Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo ko chismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay meron nga pong kinalaman dito sa post ni Paolo Avellino na kung saan ay tila pagbibigay na nga po ng clue para po sa lahat ng mga Kim Pao fans. Pero syempre, bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakakasubscribe sa ating channel, nako, kung kayo po ay isa sa mga Kim Pao na nag-aabang parate ng mga ayuda at naghahanap parate ng mga balita, sa mga kaganapan at event nila Kim and Paolo, nasa tamang channel po kayo. Kaya i-click nyo na po ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba sapagkat araw-araw ay nagbabalita po tayo ng mga kaganapan sa buhay nila Kim and Paolo. Samantala, para naman sa ating mga taga-subaybay, nais naman po nating magpasalamat sa inyo sa walang sawang pag-support at pagtutok sa ating pong daily updates. And hayaan nyo na magbasa ako ng ilang mga komento para bigyan na rin po ng tinig ang inyo pong mga reaksyon at opinion bilang mga fans nila Kim and Paolo sa mga nangyayari at kaganapan po sa kanilang buhay. So, eto na nga po ang first commentary natin for tonight. Shout out at magandang gabi po sa inyo, Sir Mike Park. Ang sabi niya rito, ang tanda na nila. Hindi pa sila nag-aasawa. Hindi na magbubuntis kasi tanda na mga kasabay. Puro na may asawa. Sige na, mag-asawa na. Baka matulad sa Sian Lim. Nako, Sir Mike Park, wag po kayong mag-alala. Kumbaga, yung tungkol sa baka matulad kay Sian Lim, ang tagal na, tas humantong sa hiwalayan, di ba dapat magpasalamat po tayo na at least hindi pa nakatali si Kim Chiu sa kanya at wala pang anak si Kimi nang iwan siya ni Sian, at least, di ba, mas magaan at mas madaling makamove on kung kanon. And tungkol naman po sa pagbubuntis, huwag kayong mag-alala sapagkat si Kim naman po ay nakapagpa-preserve ng kanyang egg cells. So alam po niya yung mga dapat po niyang gawin kasi pangarap ni Kim ang magkaroon ng anak. Pero since mukhang ang panahon ay hindi po hindi po tumutugma dahil parang hindi pa ito yung time para kay Kim Chiu, nagpa-preserve na po siya. Kung yun lang po ang inyong inaalala. At yun sa sinasabi nyo nga na baka matulad kay Sian, kung talagang mahal niya si Kim, bakit niya ginawa iyon, di ba? Kaya kay Paolo Avellino, ayan, kung talagang mahal niya si Chinita Princess, hindi po matutulad sa nangyari kay Sian. Anyway, dumako naman tayo sa next commentary natin for tonight. Si Ma'am Norma Dayag, shoutout po sa inyo. At ang sabi niya, Gandara, wow! First time yata ni Paolo gave a surprise celebration for Kimi organized by him. Where is the location? Is it in Kimi's house? Well, Gandara, I was not able to witness the celebration of Kimi's birthday because I attended the second mass for me to pray for them again, that all my prayers will be fulfilled. Gandara, how happy I am because there are vloggers who gave us ayudas about what is happening about my idol. Thank you, Paolo, for your support. Thank you, Paolo, for your support to Kimi's on her 36th natal day. We are proud of you, Paolo, because you showed your real feelings to Kimi. Gandara, maybe this is happiest birthday celebration of Kimi. God bless Kimi and have a happy natal day in all throughout your life. More blessings to come, good health, and a mind who truly loves you
are my prayers on this special day of your life, Kimi. Love na love ka namin, Kimi. Ayan, maraming salamat sa inyong mga dalangin para kay Kim Chu, Ma'am Norma Dayag, lalong-lalo na para sa taong nararapat po para sa kanya. And tungkol sa location, ang dami pong chika sa Makati daw po o Quezon City. Pero ang sa akin naman kasi kahit saan pa yung location na yan, ang importante na idaos at mayroong effort si Paolo Avellino at present si Paolo Avellino. At the same time, ibinahagi sa mga Kim Pao fans. Kasi malay niyo naman, yung mga datihan, baka kasi wala lang nagbahagi. Ginawa talagang super private. Ngayon, lamang nila i-share talaga na nandyan si Paolo Avellino. Okay, thank you so much na included ang mga fans sa Yuta. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa comment ni ZMY. Shout out sa'yo. Yan siguro ang regalo ni Pao kay Kim. Special birthday celebration sa birthday ni Kim. Believe ako kay Pao, talagang gastos to the max dahil sa love niya kay Kim. And kung iisipin nyo, maybe dahil na rin sa mga pinagdaanan ni Kim Chu, mga ka-Kim Pao, kaya sobrang bongga. I mean, sobra yung pasasalamat kasi for another year of her life, mga ka-Kim Pao, kaya ganun kabongga na lang din yung birthday celebration ni Chinita Princess. Kasi grabe yung pinagdaanan niya last year. 'Di ba? Kaya thank you so much na andito pa rin po si Kim Matatag. Alam niyo naman, yung nangyari kay Ate Lakam, isa yan sa biggest na nangyari sa buhay ni Kimi, mga ka-Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan nga mga nasagap nating balita ngayong gabing ito at unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol sa The Alibay na kung saan balik na po ulit ang Kim Pao sa number 1 shows outside the Philippines. So, ayan po, makikita ninyo dito, number 1, ang The Alibay ng Kim Pao. Kaya naman, congratulations, Kim and Paolo. Grabe, no? Pang-global talaga ang Kim Pao. Sabi nga po dito, global market nga ni ang hashtag Kim Pao, The Alibay Subay Bayan. Sabi naman dito, wow, so fast. Back to number 1 again. The Alibay Subaybayan. Syempre, 'di ba? May mga nabisi lang, pero talagang susuportahan niya at hindi pa babayaan ng mga fans. Kita nyo yung ipinalit sa Kim Pao na Blood versus Duty. Sila po ay number 2 lamang at number 1 pa rin po ang Kim Pao. Yan po ang katotohanan na sumasampal po sa kanila. Diba? Okay na tayo dyan. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ni Paolo Avellino kung saan may pagtag nga po siya sa Aperture Philippines. Grabe, ang daming kagamitan na to, mga ka-Kim Pao. Mukhang binili ni Paolo. Nag-invest na naman po siya sa filming. Grabe nga naman yun. And kung sa mga nagtatanong, ano tong mga kagamitan na yan? Bakit sobrang dami? Kay Paolo Avellino ba yan? Binili ba niya yan o bigay po sa kanya? Well, di ko sure kung binili niya talaga lahat-lahat o bigay lang sa kanya or ang laki ng discount sa kanya, mga ka-Kim Pao. Pero eto po mga kagamitan na to ay para po sa filmings. Yeah, it's for camera in cinema nga daw po, sabi dito. Lighting, cinema lighting. The Aperture is a company excellent in cinema lighting. So, ibig sabihin, nag-i-invest nga po si Paolo Avellino sa cinema lighting, sa filming, mga ka-Kim Pao, kasi alam niyo naman, yan po ang kay Paolo Avellino na passion. Sabi nga dito, unti-unti nang matutupad ang mga goals nila. Kaya pala nag-aral ng business management si Kim sa Paris, paghahanda sa kanilang new chapter. While Kim taking the management side, Paolo will take the technical side, where his expertise is needed. Movie outfit na ba to for Kim Pao?
laging nakakahanga silang dalawa. They are silent with their plans and next move. May direksyon talaga at patutunguhan, hindi puro PDA lang as their mantra goes. Hindi nga po PDA ang Kim Pao, sayang nga sayang at hindi nga po PDA ang Kim Pao. Kaya nga minsan yung mga bashers ginagamit yung mga chance na yan kasi nga daw wala daw pong sweet movements kina Kim and Paolo. Okay na yung angkla-angkla lang tayo mga kakimpaw. At least mga decente moves naman po yun. Kesa naman sa halos kumandong na at ikuskus ang kanilang dibdib sa sa balat ng basta okay lang po na hindi sila PDA. And about nga po dito, kaya daw pala nga nag-aral si Chinita Princess for management kasi nga for future mga kakimpaw, para sa kasi meron na pong plano sina Kim and Paolo, meron po silang mga goals. So habang si Kim nag-aaral nga po for business, management. Si Paolo naman po sa kanyang passion, sa filming, sa kanya pong business, mga kakimpaw. So parang patungong na nga po ito, kasalan mga kakimpaw. So yan ang clue na ibinibigay ni Paolo Avellino sa mga fans na mukhang ang kasalan ay malapit na at nagre-ready na nga ang Kimpaw, pinaghahandaan na ito. Ayan, unti-unti nilang tinutupad ang kanilang mga goals. At nakakatuwa naman na may goals ang Kimpaw. 'Di ba? Kaysa dun sa mga wala namang plano sa buhay. Maigi na po yan at sila po ay may mga plano talaga. Ibig sabihin, sila po ay seryoso sa buhay. Sina Kim and Paolo, seryoso ang kanila pong relationship. Relationship! Anyway, sabi naman dito, ito, couple na tahimik. Hindi mo din sila nakikita kung saan-saan. Hindi din lalandian sa harap ng camera o maraming tao. Yun ang sinasabi ko, hindi sila PDA. Very humble, matulungin sa kapwa. Parang kambal silang dalawa. Pera, magaling si Paolo, si Kimi naman, masipag. Swak silang dalawa. Wala nang sasapaw. Kaya sobra ang blessings sa kanilang dalawa. Yes, hindi po sila nagsasapawan, mga kakimpaw. Talagang suwak na suwak po sila. Oo, totoo yan. Si Paolo talagang magaling po sa pera. Mag-ingat ng pera niya, mga kakimpaw. Si Kim, sobrang madiskarte, maswerte din at the same time. At napakasipag. Tapos business-minded. So, swak na swak po talaga silang dalawa. So, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment ka lang po sa baba. Hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.